Hello guys, mga Mars. Keme. Nagbabalik. Wow, nakakahingal. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Trying hard lang mag-vlog. Hello. Oh. Itutur ko na rin kayo dito sa bukid. Balik jogging ang atake ng lola nyo. Simula Limbon, papunta tayo ngayon sa Bukal. Bukal Riles. Tapos pabalik galing Bukal Riles, i-stop over tayo sa bahay natin sa Limbon. Tapos diretso pa Castañas. Siguro sana makarating ng Castañas hanggang Eco Road. Tapos simula sa Castañas Eco Road, kung makakarating, tayo ay diretso ng pauwi ng ating bahay sa Limbon. Ganun ang atake. Tingnan nyo, ang ganda ng baka. Tingnan nyo. Diba? Yan ang maganda dito sa bukid. Ay, nakakahingal. Tunay to. Oh, maya-maya uli ha, pag malapit na tayo sa Riles. Ha? Kinakausap. Eto na. Ayan, palabas tayo ng Limbon. Yan yung arko. Come again. Pagpapasok. Pero galing ako Limbon, kaya come again. So mamaya, pagbalik natin, ang nakalagay dyan ay welcome to Limbon. So nakalabas na tayo ng Limbon. Papunta na itong Bukal. Maraming tricycle ngayon, pabayan. Gawa ng mga nag-i-estudyante tsaka mga nagwo-work. So, ito na ang lola nyo. Ito na. Medyo malayo pa. Ganda, di ba? Masarap talaga dito tumira sa bukid. Lalo na pagka ikaw may ganito ng edad. Ganito na yung hinahanap. Yung hinahanap na parang ako sa tingin ko, hinahanap ko yung mga ganitong lugar. Tahimik, simple, madaming puno, simple lang buhay dito sa bukid. So, medyo malayo-layo na tayo. At malayo-layo na rin ating kwentuhan. Malapit na tayo sa Riles. Parang kalahati ito ng Riles bago makarating. Yun yung Bukal. Yan, may another baka pa. Mga Mars, sa gustong magtanong sino ako, What? Stop tayo at Maputik. Tapos ang laki ng truck. Isa akong vlogger kinemerot. Baka habulin tayo ng baka. Ayan siya oh. O diba? Daming baka dito. Si Marinal Albitas Rama. Na nagsisimulang, hindi naman nagsisimula, nakasisimula na ng pamumuhay dito sa bukid
Nag-for good ang lola nyo from Kuwait. Wow, maputik. Naulan kasi dito ngayon. So, ang lola nyo ay for good from Kuwait. Bale, tatawid tayo. Dito tayo sa kabilang side. At napakaputik doon sa kabila. Oh, kita nyo. Dito tayo. Mamasa-masa lang ang kalye dito. For good, mga siguro 12 years. Going to 12 years. Parang 11 years to 8 months, ganun. Nung una, sinusubukan ko lang dito sa Pilipinas o dito sa bukid, dito sa Pinas, mamuhay kasama ng aking jowa. Yon. So ngayon, nakasimula na kami. Parang hindi ko rin masabi kung established na kami or kasi yung buhay hindi mo masabi minsan. Established na kami or hikahos pa rin. Hikahos? Ba, mahirap. Mahirap ang buhay dito sa Pinas pagka wala kang pagkakakitaan. So, parang gusto kong bumalik ng abroad. Pero sabi ng jowa ko, dito na nga daw kami at nasa edad na. Pero parang tama din naman siya. Pero kasi kung ako, 45 years old, pa 46 years old, parang kaya pa naman mag-abroad. Kung ako gusto ko talaga bumalik pa sa abroad, bumalik pa uli sa company ko. Parang ganun pa ang gusto ko. Okay naman dito, makasurvive ka sa araw-araw. Grabe ang hingal ko. So yun, ano lang, simple lang talagang ano mo, pang araw-araw mo, makasurvive ka. At saka in the first place, mga Mars, ano, graduate na ako sa mga medyo, alam mo yung pagbili-bili ng mga kinemerot, mga gusto mong bilhin kasi nga abroad ako for 10 years. Yung mga resto sa abroad, mga food, yung mga napupunta sa abroad. Yung kasi based sa Kuwait, maliit lang naman yung bansang Kuwait. So parang sa case ng pag-stay ko sa Kuwait, parang okay naman ako. Napuntahan ko din yung gusto kong puntahan sa Kuwait. Sa Kuwait nga lang. Tas every 2 years yung bakasyon ko. So ganon. Kaya parang hindi mo na rin hahanapin mo siguro yung income mo na lang nung nasa Kuwait ka. Kasi malaki yung kitaan sa Kuwait eh. Malaki talaga sahod ko sa Kuwait. Ay grabe ang hingal ko. Pero mga Mars, hihinga lang ako. Ay grabe. Pagoda. Malapit na tayo sa release ng Bukal. At iko-continue kong aking kineme. Mga ganap atake sa buhay. Wait lang. Hello, hello. Eto na ako ulit. Nagpapatuloy. Eto na ang Bukal Riles. Nakakapagod. Malayo na yung nilakad ko. Malayo na. Yan ang Riles. So, from Riles, tayo babalik. Yan ang Riles. Dun pa yan. Hindi ko alam kung saan ang ano nito. Parang Quezon Province. Parang Pagbilao, Lucena. Pagbilao yata. Hindi ko alam. Riles yan. Tapos ito ay papuntang parang Laguna, San Pablo. Yan. So ano?
Babalik na tayo papuntang Limbon. Ito na ang bukal. Ay, nako. Grabing nilakad ko. Pahinga. So, pababa na tayo papuntang Limbon. Maganda yung pababa maglakad kasi parang pababa din yung kalye. Kanina mahirap dahil parang paahon. Ngayon pabulusok. So, eto na. Balik tayo sa kwento ng lola nyo. Ibig ko sabihin, continue. Kung halimbawa, ikaw ay magpo-for good na ang edad mo ay nasa 60. Kasi yan yung parang pinakang talagang uwian ng mga OFW. Ang edad ay 60 years old. Tapos may gusto kang gawin para sa sarili mo, sa buhay mo. Let's say, magtatayo ka ng kinemerot. Gusto mong mag-put up ng maliit na something like that, mga business, kineme. Mag-i-start ka ang edad mo 60 na or 65. Hindi mo na yan kayang tuunan ng oras at panahon. Kasi yung pagod mo na galing ka sa abroad, pag umuwi ka ng ganyang edad mo, yan ay parang pahinga na ang katapat. Hindi na para yung magsimula ka uli. Alam mo yun, yung mga ganong kineme. Di ba mahirap? Meron ditong resort sa Bukal. Yan. Pa-commercial pa. Disclaimer, hindi ito sponsor. Eme. Yan. Casa Cabrao. So, balik kwento. Medyo malayo-layo na rin yung nalakad ko. Malapit na tayo sa arko ng Welcome to Limbon. Ito nga mga Mars. Let's say, uuwi ka nga ng ganong edad, 60 to 65. Mahirap or mahihirapan ka. Kasi, wala ka ng time, parang pagod ka na. Kasi hindi rin naman masyadong madali. Sa na-experience ko ngayon, risky din siya. Sa totoo lang, ang pera mabilis maubos. Pag dumating ka ng Pinas, kung ano yung goal mo, plano mo, tas yung mga savings mo, let's say, naubos na, naiput up mo na sa mga bagay na gusto mong gawin. Halimbawa, paggawa ka ng bahay, naubos pera mo. Business ka, naubos pera mo. So, yung pang daily support, yun yung parang medyo, hindi ko naman masabing struggle, hindi rin risky. Ibig ko sabihin, kaya kailangan, kumbaga, gagalingan. Ganun, isip-isip din ng mga kung ano man. Kasi mostly yung mga nagre-retard na ganito. Or depende lang din. Yung iba, restaurant ang pinapatayo. Siguro depende lang din. Or yung iba talaga may family na, may legacy na yung family nila. So pinapatuloy na lang nila yung kanilang mga business. Oh, yung iba may mga space rental. Kaya kasi pag sa space rental ka, malaki puhunan mo dyan, milyong-milyon. Yung iba, wala lang, sana napapansin ko lang, mga resort. Okay din yung resort kasi yung resort dito patok. Oo, kaya lang depende rin siguro sa area mo. Sa location. Depende lang din. Tsaka siya nga pala dito, taon-taon inflation. Yun, inflation dito taon-taon. Hindi lang taon-taon, minsan 2 beses sa isang taon eh. Biglang May June, tataas yung bigas. Biglang bababa. Sa December, mas mataas na naman yung bigas. Mga ganon. Mga itlog, basta yung mga necessary na mga ganon, yung mga pang daily essentials, ano ba tawag dyan? Mga ganon. Let's say magtayo ka naman ng kainan, eatery. Risky din siya. Kasi minsan papaldo ka. Minsan pagkatag-ulan nga. Mga ganon.
Kaya parang okay na lang din naman na nagsisimula ka ng, nung nag-for good ka, nagsisimula ka na sa mga bagay na gusto mo. At least, I mean later on, nagiging established na siya. Kasi hindi yan pagka nag-put up ka halimbawa ng store or eatery. Depende yan sa area mo. Na ang lahat ng tao sa'yo agad ang punta. Hindi, mag-i-invest ka pa dyan ng time, effort. Ganun siya. Bago masabing establish yung pinut up mo na business, ganun siya. Hindi ganun kadali. May risky factor din siya na tinatawag. Tatawid tayo at mafutek. Well, malapit na tayo sa arko ng Limbon, papasok. Ito ay pabalik tayo pero papasok yung ating arko ng Limbon. Oh, eto na uli. Continue ang ating hanash. Hala. Kasi hindi yan basta pag nag-put up ka ng maliit na store or what, mataon na ka kagad yan, dudumugin ka. Kailangan mo talagang effort factor. Yung time mo, oras. Yung time mo nag-i-google para hindi magsara yung store mo. At yung oras mo na, halimbawa, magbubukas ka ng alas 5, magsasarado ka ng alas 8. O diba, yun yung oras mo. Pero maganda lang din yan pagka ang mga business mo ay business kineme. Yung malapit lang sa'yo, at least kasama mo yung pamilya mo. Oh. Yun naman minsan ang mahalaga kung may negosyo ka tapos nakakaraos kayo. Parang, di ba? Okay lang din naman kung ikaw ay may kakontentuhan sa life. Kung contented ka sa life. English, contented. Wait lang. Mga Mars, ayan na. Welcome Barangay Limbon, Arco. Pero malayo-layo pa, mga ilang steps pa, malapit na pumasok. From Bukal. Papasok na tayo ulit ng Limbon. O diba? Ang ganda-ganda. So, ano, ulit-uli o continue na tayo? Continue na tayo sa ating mga dilema. Diba? So ayan, nakapasok na tayo ng arko ng Limbon. At Limbon na ito. Ayan. Ang ganda talaga dito. Yan ang mga gusto kong ano. Kasi wala na-experience na yung mga ano eh. Yung mga, ako ha, buhay sa labas ng Pilipinas. Iba din. Iba-iba din pagka kayo nag-abroad. May pera. O diba? Tama ba? So mga Mars, ayan, may paparating na naman na sasakyan. Diyos ko, haharurot na naman yan. Mahirapan na naman tayo. Tatawid tayo. Baka tayo banggain. Banggain? Yan. Ito palang area na natirhan namin. Isolated area pa to. Hindi pa to masyadong maraming tao. Kakaunti pa ang populasyon dito. Yun. Mabalik tayo sa kwento ng lola mo. At dito halos ang mga business na pinuput up ay store din. Iya, sari-sari store, kainan, breakfast, tanghalian, gabihan. Talagang galingan mo pa. Mga ganong kinema para gatas na gatas. O diba? Mga ganon. Para, syempre pa. Alam mo yung maganda rin yung sa tapat ng, maganda rin yung aming nita yung business. Kaya na-overcome namin. Na-overcome. Yung aming pang araw-araw at nakakaipon din kami. Nakakaipon, pang bayad ng kuryente. Ganon. Kasi tapat kami ng basketballan. Kaya kumbaga, hindi masyado parang, wala lang, parang dahil sa tapat ka ng basketballan, matao siya. Oo. Pag ang store mo ay nakita ng 1,000 pataas, di bagay
Pagka, halimbawa, pagka yung normal days, pako natin sa 1,000 kasi minsan 800, minsan 1,800, minsan 1,500, minsan 1,200. So, hindi pare-parehas yung sales daily. So, pako lang natin sa 1,000. Pako lang natin. So, meron ka ng 30,000. Yung 15,000, pambili mo ng sa store. Balik puhunan. Tapos yung 15, sa'yo. Magkano lang naman ang kuryente mo? Wala naman kami binabayaran kundi kuryente lang. Ang pagkain namin araw-araw, tipid-tipid. Tapos kung halimbawa gusto naming lumabas, nag-iipon din kami. Magkano lang naman pag lumabas ka dito, 1,000 mo pwede na sa'yo. Order ka ng halaga sa pera mo, wag kang order ng hindi naman halaga sa pera mo. Halimbawa, lalabas ka, ang budget mo 1,500. Hindi mga ganang 1,200, 1,300 ang orderin mo. Dadalawa lang naman kayong kakain sa labas. Kahit pa sabihin mo 3 kayo kasi may bata kaming isa. Magkano lang? 'Di ba? Hindi ka naman gagastos dito ng 5,000, dalawa kayo. Unless lang kung fancy resto yung pupuntahan nyo. Wala naman dito masyadong fancy resto. Nasa Manila lang yung mga fancy resto. Dito, may restaurant sa bayan ng mga magaganda sa city. Hindi hanggang, kumbaga, maganda din siya. Parang, kahit pa sabihin mong hindi naman ganun kamahalan. Afford na afford. Dadalawa lang naman kayong kakain, hindi ka naman, yung ganun. Ang bata naman, maliit lang kain, hahatian mo lang. Mga ganun. So, nai-enjoy mo lang din, kasama pa yung pamilya mo. Kaya parang, sa ganitong edad, gusto mo na rin. Kasi, nakikita ko, established na yung namin eh. Hello, sir! Ayan, yung customer namin. Kasi established na yung, established na yung namin. Yung store, parang established na kasi naka 3 years na eh. So, masasabi kong established na siya. Kaya, galingan mo pa. Gatas na gatas. Diba? Balik ulit tayo maya-maya. Wait lang. Mga Mars, medyo malapit na tayo sa ating bahay. Nakikita ko na malapit na, kaunting lakad pat bahay na. Tayo muna ay iinom ng tubig. Pagdating ko malapit sa bahay natin, tayo muna iinom ng tubig. Tapos maglalakad ulit tayo papunta naman sa Limbon to Castañas sa Eco Road. From our bahay, Limbon to Castañas Eco Road. Ito na ang ating bahay. Tayo muna iinom ng tubig, tapos diretso lakad ulit tayo pa Castañas. Bali pa ibaba naman kasi nilakad ko kanina ay pailaya. So, ito na. Tara, silip tayo sa bahay natin. Inom muna tayo ng tubig. Tapos tayo iuupo ng mga 5 minuto. Yan, naawas na yung tubig sa... Ito meron kaming piso wash. Piso wash. Kasi mas known siya sa car wash piso wash naman siya. Hey! Diwata! Siya si Diwata. Hi ka sa vlog. Diwata! Balikan ko kayo, Mars. Iinom lang tayo.